Ang dating tirahan ni Diwata sa ilalim ng tulay bago siya naging sikat na social media personality at successful business owner na kumikita ng milyones sa pagtitinda ng peres. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Isang content creator ang bumisita sa tulay kung saan nakatira ang social media personality at entrepreneur, na ipinapakita ang maliit na espasyo sa ilalim kung saan siya natutulog sa gabi. Maraming internet users ang nakahanap ng inspirasyon sa kwento ni Dio Balbuena, na kilala rin bilang Diwata, na sumikat sa social media at ngayon ay nagpapatakbo ng isang kainan sa Pasay City na pinipilahan. Gayunpaman, bago ang kanyang katanyagan, siya ay nabuhay sa kahirapan sa loob ng maraming taon sa ilalim ng tulay ng Diokno Boulevard. Kapansin-pansin na sinimulan ni Diwata ang kanyang negosyo malapit sa kanyang pansamantalang tahanan at nakuha ang atensyon ng mga content creator na nakakita sa kanya sa isang ulat ng balita noong 2016. Isang content creator ang bumisita sa tulay kung saan siya nakatira, na ipinapakita ang maliit na espasyo sa ilalim kung saan siya natutulog sa gabi. Isipin nyo, bago narating ni Diwata yung sitwasyon niya ngayon ay dumaan muna siya sa ganitong pamumuhay sa ilalim ng tulay. Grabe ang hirap. Ngayon, ang lugar ay clear na sa mga taong naninirahan doon, at siya ay naninirahan na ng komportable sa ibang lugar, malayo sa mabato at maingay na tirahan sa ilalim ng tulay. Sinasabi sa mga ulat na kumikita na ngayon si Diwata ng milyon-milyong piso bawat buwan mula sa kanyang negosyong kainan. Umaasa ang mga fans at internet users na gagamitin ni Diwata ang kanyang pera ng matalino at magplano para sa kanyang kinabukasan. Alam na hindi magtatagal ang katanyagan sa social media. Ang negosyong paresa ni Diwata ay hindi lamang nakaakit ng mga parokyano kundi pati na rin ang mga kilalang tao. Kamakailan ay bumisita ang television personality at vlogger na si Alex Gonzaga sa Pear Store ng street food vendor. Bukod kay Alex, bumisita rin sa resto ni Diwata ang kontrobersyal na social media personality na si Rendon Labador. Nagdaang araw ay ibinandera naman ng kampo ni Coco Martin ang pagkakapili kay Diwata bilang bagong cast member ng FPJS, Batang Quiapo. Gagampanan niya rito ang karakter ni Frida. Ako si Frida, ako ang Diwata ng paresa na to. Kung maalala, dinakip ng mga tauhan ng Pasay City Police Warrant and Subpoena, WSS, ang kontrobersyal na social media personality na si Diwata sa kanyang pinamamahalaang pwesto ng kainan. Kinilala ni Pasay City Police Chief Mario Mayams Jr. ang suspect na si Dio Balbuena Juanarito, 42, residente ng Diokno Boulevard, Barangay 76, Pasay City. Base sa report na isinumite ni Mayames sa Southern Police District, SPD, naganap ang pag-aresto kay Diwata dakong alas 10 ng umaga sa pwesto ng kanyang pinamamahalaang kainan sa Diokno Boulevard, Pasay City. Dinakip si Diwata sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng mga tauhan ng WSS na pinamunuan ni Lieutenant Alexander Macarunay. Inisyu ang warrant of arrest ni Pasay City Metropolitan Trial Court, METSI, Judge Alan Ariola ng Branch 48 noong October 2, 2018 bunsod sa kinaharap na kasong slight physical injuries dahil umano sa pananakit ni Diwata.